Atin pong napag-aralan kagabi ang unang bahagi ng ating paksang pinag-aaralan ngayong gabi tungkol po sa pagsasama-samang utos ng Diyos sa mga kapatid na magsasama-sama sa loob ng Iglesia ng Diyos. At nakita po natin sa pagtuturo ng Biblia na mayroong pangunahing batas ang Ebanghelyo na dapat maghari sa kapatirang sa Diyos sa Iglesia. Alam nyo, mayroon pong kapatirang sa Diyos Hindi naiiwasan na pagsanib sa Iglesia, magiging bahagi tayo ng kapatirang sa Diyos. At ang pangunahing batas doon sa kapatirang sa Diyos ay ang pag-ibig. Unang-una na yung pinag-aralan natin kagabi, ang pag-ibig sa Diyos. Una sa lahat ng bagay, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, ang sabi ng ating nabasa. Ngayon, atin pong itutuloy, gaya ng ipinangako ko sa inyo, yun namang pag-ibig na utos sa magkakapatid. Unang-una, dapat po nating maintindihan, ang bumubuo sa kapatiran ay magkakapatid. Nakita natin kagabi, ang kahulugan ng magkakapatid. Sinasabi doon sa 12 ni Mateo, ang pakahulugan ng ating Panginoong Hesus doon sa magkakapatid. Ang akin ng wikang mga kapatid at ang aking ina ay ang kasama kong gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya nasa loob man ng iglesia, kung hindi naman gumaganap ng kalooban ng Diyos, hindi maituturing yun na kapatid. Manapa, nakakabilang yun dun sa sinasabi nung ating binasa kagabi na mga bulaang kapatid, mga hindi tunay na kapatid. Ang tunay na kapatid na ibinibilang ng Diyos sa iglesia ay yun pong mga taong gumaganap ng kalooban ng Ama sa iglesia. Ano ang pangunahing aral sa magkakapatid sa iglesia? Yan po'y ang pag-ibig. Unay sa Diyos, ikalaway sa kapatiran. Pakinggan nyo sa unang Pedro 3, ganito nakasulat. Sa 2 at 17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ayon, ang sabi ron, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ang sabi po dito sa, hindi po fraternity, paniniwala nung iba, nagtayo ng fraternity, brotherhood daw. Kagaya nung paniniwala nung tawag doon, mga mason. According to them, masonry is a brotherhood o kapatiran. Yung mga fraternities at sororities sa mga universidades, tinatawag din nila yan na kapatiran. Pwede ako naniniwala ng kapatiran yung kagaguhan yun. Pero mo, pag nag-hazing, pinapatay yung nag-a-apply. Diba, napakarain ng namatay dahil dyan sa mga fraternity na yan. Biro mo, maglalagay ka ng kapatiran, papatayin mo yung papasok sa kapatiran. Walang ganon sa Biblia. Ang tunay na kapatiran sa Diyos, magmamahalan. Ang sabi, pakinggan nyo, sa 2:17 ng unang Pedro, ang pangungusap na mula sa Diyos ay ganito, honor all men, love the brotherhood, fear God. Inyo ang wikang igalang ang lahat ng tao, ibigin ninyo ang kapatiran or the brotherhood. Fear God, matakot kayo sa Diyos. Kaya bahagi po ng pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, ang pagmamahal o pag-ibig sa kapatirang sa Diyos. Yan. Hindi mo masasabing natatakot ka sa Diyos kung wala kang pagmamahal sa kapatirang sa Diyos. Kaya yung pag-ibig na pangunahing aral ng Ebanghelyo, inia-applyan unang-unay sa Diyos, ikalaway sa kapatiran. May kapatirang ang Diyos ang nagtatag. Yan ay ang kapatiran sa loob ng iglesia. Pamikakapatad, ngaraking kapampangan. Yang kapatiran na yan ang wala sa Katoliko. Wala yan. Kahit na ano pa mangyari sa iyo, walang pakialam yung kapwa mo Katoliko.
Hindi, marami ngayon sila nga, sabi ko nga sa inyo, nag-aaway-away sila Mga senador, mga pulis. Dahil, biro mo, sasabihin mo, iglesia mo ang totoo. Tapos ang mga miyembro, walang pagmamahal sa kapatiran. Nakasulat yan sa Bibliang Katoliko. Pakinggan nyo sa unang Pedro 2:17, sa Bibliang Katoliko mismo, ganito ang ating matutunghayan, mga kapatid. Basa. Unang Pedro sa 2 at talatang 17 dito po sa Bibliang Katoliko. Ganito po ang nakasulat sa talata. Igalang ninyo ang lahat, magmahalan kayong gaya ng magkakapatid. Matakot sa Diyos. Ayon, matakot sa Diyos, magmahalan kayong gaya ng magkakapatid. Love the brotherhood. Ibigin ang pagkakapatiran. Anong mahalan doon? Ang ginagawa ay nagigibaan sila. Ang Katoliko, ginigiba ang kapwa niya Katoliko. Ha? Ginigiba. Asan ngayon yung sinasabi ng batas ng Biblia na mahalin, igalang at ibigin ang kapatiran? Wala. Sa iglesia, batas po yan. Unang-unang batas yan, pangunahin sa lahat ng batas, sa ibabaw ng lahat ng batas. Kaya yun ang ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kababayan. Paano ang utos ng Diyos na pagmamahalan sa kapatiran? Una, anong pag-ibig ang utos ng Diyos iibig sa kapatid o sa kapatiran? Anong klaseng pag-ibig ang utos ng Diyos maging pag-ibig sa kapatiran? Sa unang Pedro 4, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Ayon. Ang sabi sa Biblia, una sa lahat. Kaya yung pag-ibig, wala na pong mas mauna pang batas dun Kauna-unahan yun sa lahat ng batas ng Diyos. Una sa lahat, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Sinasabi ito sa kapatirang sa Diyos. Maningas kayo, maalab. Alam nyo kasi ang pag-ibig lumalamig yan Yun lang sa mag-asawa Sa umpisa, maalab. Nako. Magkasuyo buong gabi, magkayakap sa gabi, magkayakap sa buong magdamag. Di ba? Sa umpisa yun. Pagkaraan 3 buwan, nag-aaway Pagkaraan ng 30 buwan, hindi na kami nagtatabi ng misis ko. Wala na. Ang pag-ibig, tawag doon, lumamig na. Kaya ang batas ng Diyos sa kapatirang sa Diyos, ang pag-ibig ay maging maalab. Bukod sa maalab, anong pag-ibig ang batas na yan? Mag-aalab ang pag-ibig, sabihin nag-aalab, laging nagniningas, yun ba, pang 1 taon lang, pang 2 taon? Pakinggan nyo sa Hebreo 13:1. Ganito nakasulat. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Ayon. Yun ang batas. Maliwanag naman Yung pag-ibig mag-aalab. Pero hindi basta nag-aalab lang 1 buwan. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. It will be an enduring love. Isang uri ng pag-ibig na mananatili hanggang buhay ang kapatiran, buhay ang pag-ibig na ito. Ako, nung maanib dito sa samahang ito, 1964 po. At nagkaroon ng kapatiran ito, 1934, ang samahang ito. Hindi pa po ako tao. Pero nakakita ako ng mga kapatid na nananatili ang pag-ibig sa isa't isa. Hindi nasira ng chismis, hindi nasira ng kung sino-sinong mga taong gustong magwasak. Hanggang ngayon,
nararamdaman namin kaming mga unang naanib sa samahang ito, yung alab ng pag-ibig sa kapatid. Kaya lahat ng kapatid na katulong-tulong ko sa buhay, sa pasimula ng gawain, hanggang ngayon kasama ko Katulong ko sila. Hindi nawawala yung pag-ibig namin sa isa't isa. We care for each other. We plan for the benefit. We think for the good of each other. Hindi namin nakaligtaan yung sinabi ng kasulatan na manatili nawa ang pag-ibig. Siguro kung kami disorganized, hindi lalaki ang samahang ito In fact, sa tagal-tagal na ng saksi ni Jehovah, Sabadista, mga protestante dito sa Pilipinas, mas marami pa tayo ngayon sa mga saksi ni Jehovah at sa mga protestante at sa mga Seventh-day Adventist o mga Sabadista. Mas marami po tayo sa kanila sa panahong ito. Mas nakalaganap ang gawain ito kaysa sa gawain ng mga saksi ni Jehovah. Naiisip-isip ko kung pagbalik-balikan ko, kung hindi siguro kami na-bind o napagtali-tali ng pag-ibig na itinuro ng Biblia, maaari siguro sa sulok-sulok din kami. Ang saksi ni Jehovah, hindi mo makita sa telebisyon na magprograma Pero mayayaman sila. Malaki yung imprenta nila ng libro sa Roosevelt Avenue, Quezon City. At hindi man lang nila maipalaganap ang kanilang pananampalataya sa radyo at sa telebisyon kagaya ng ating ginagawa. Kahit na medyo hirap, patuloy tayo mga kapatid. At kung hindi siguro nagkaganon, baka dun din tayo sa sulok-sulok kagaya ng mga Sabadista. Nakikipaki kay Don Manolo para lang makapag-broadcast. Tayo hindi po ganon. Sa awa at tulong ng Diyos, na ipapalaganap natin, nasasabi natin ang ating pananampalataya sa lahat ng sulok ng bansang Pilipinas at lagbas pa ng ating bansa. Sa pamamagitan ngayon ng internet, nakakarating po tayo sa practically all corners of the earth. Sa pamamagitan ng internet, napapanood tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Saan man mayroong marunong ng Tagalog o Pilipino, napapanood at naunawaan tayo. Kasi ito'y bunga nung sinasabi ng Biblia na mamalagi nawa yung pag-ibig sa mga kapatid. Meron tayo kasing pagkakaisa. Ang pinagkakaisahan natin yung pag-ibig na itinuro ng Ebanghelyo. Unay sa Diyos, ikalaway sa kapatiran. Ngayon, kung ang batas ng Diyos ay isang pag-ibig na maalab, na mamalagi, ano ba halaga nung magkaroon tayo ng pag-ibig na maalab at namamalagi? May pakinabang ba tayo dyan, mga kapatid? Balikan natin ng unang Pedro 4. Basa. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Nakita nyo? Kaya utos pala yung mag-ibigan ng magkakapatid. Ang pag-ibig sapat para magtakip ng kasalanang nagagawa ng tao sa harap ng Diyos. Pag nakita ng Diyos ang pamumuhay mo namumuhay ka sa pag-ibig, nagkakasala ka man sa Diyos yung mga kasalanang hindi mo naman sinasadya, nabigla ka o bunga lang ng kahinaan mo, takpan yun, natatakpan yun. At yun ang kapalaran ng isang naglilingkod sa Diyos, na ang ating kasalanan hindi na makita ng Diyos, natakpan na ng pag-ibig na namamalagi sa kapatiran. Pakinggan nyo sa Roma 4. Basa. Na sinasabi, mapapalad, yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Nakita nyo? Kapalaran pala ng kapatiran yon. Mapalad ang tao na ang kanyang kasalanan ay ipinatawad. Ang kanyang mga pagsalangsang ay nangatakpan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Maliwanag kung gayon, mga kapatid, na meron palang malaking benepisyo
ang kapatiran kung matuto tayo ng maalab na pag-ibig na nananatili sa ating sarili. Yun pala'y nakapagtatakip ng ating mga kasalanan. At hindi basta kasalanan, ng karamihang kasalanan, ang sabi ng Biblia. Natatakpan ng pag-ibig ang kasalanan. Meron tayong shortcomings. May kapintasan tayo bilang tao. Meron tayong mga pagkakamaling nagagawa. Pero pagtingin ng Diyos, hindi niya nakikita yon. Ang nakikita niya kasi nangingibabaw yung pagmamahala ng magkakapatid eh. O ngayon, ang tanong ganito. Kung tayo may pag-ibig, ano ba ang ginagawa ng pag-ibig? Baka sabi natin, may pag-ibig tayo, nagbubuntalan tayo. Duda ko ron. Sabi natin, may pag-ibig tayo, meron tayong pulubing kapatid, binabayaan ninyo. Walang pagkain. Meron kapatid, walang bahay, inuulanan sa daan, parang Katoliko. Ang yayaman ng Katoliko. Pagkayayaman, lahat ng negosyo sa Pilipinas hawak ng Katolisismo. Ang 15 pamilyang may kontrol ng ekonomiya ng Pilipinas, puro Katoliko yan. There are only 15 families in this nation that control the economy of this nation. Puro Katoliko yan. Pero sa kabila ng katakot-takot na kayamanan at resources ng Katoliko, makakakita ka sa daan ng mga Katolikong walang bahay, walang makainan, namamatay doon sa ospital, na walang gamot. Lalo na pag ang ospital ay pinatatakbo ng Katoliko sa Mexico, sa Peru, dito sa Pilipinas. Ay nako, ang gaganda ng ospital. Ang gagandang libingan. Pag dinala mo ron, hihingan ka ng advance Pag walang advance, diyan mo na nga, namimilipit ka nagchichismisan yung nurse At saka yung doktor, namimilipit ka, di ka mo napapansinin Katoliko rin yun. Katoliko rin yung mga nurse. Wala kang maramdamang pagmamahal. Mga suplada, papunta ka dyan sa probinsyan, ay, ang susuplada. Mga doktor, mga nurse. Basta mahirap ka, para kang taing pusa. Kaya tamang-tama yung kanta ron They just lie there, and they die there. They die there. Patay ka. Pag nadala ka dyan sa mga walang pagmamahal na mga ospital na pinalalakad ng mga taong hindi natuto ng pagmamahal sa kapwa. Kaya masasabi natin, hindi sinusunod ng Katoliko yung batas. Paano mo masusunod? Sasabihin sinusunod mo, yayaman ninyo Meron kayong miyembro, nagpapalimos, walang makain. Itong samahang ito, hindi kami mayayamang masyado. Sapat-sapat lang, minsan kulang pa rin Pero hindi namin natitiis na may isang kapatid nagpapalimos sa daan sa samahang ito. Wala nun. Wala nun. Pag walang kapatid, walang matiran. Kahit kapirasong kubo-kubo lang dito, tinatanggap natin. Hanggang nga sa katatanggap natin, nakapasok yung tik-tik ng iglesia ni Manalo rito sa Central Dahil hindi tayo nagtatangi ng tao kahit Katoliko. Yun nga ang nanay nung isang kapatid Katoliko Tinanggap ko doon sa Central Pagkalinggo, may pagkakatipong kami, lalaya siya, pupunta siya doon sa bayan, sa Apalit, doon siya nagsisimba. Pero sa amin nakatira, sa amin kumakain. Meron nga, iglesia pa ni Manalo, tinanggap namin 7, doon sa kabilang compound. Kasi, naniniwala po kami dun sa sinasabi ng Diyos na ang pagmamahal, ang pag-ibig sa kapwa, nagtatakip ng karamihang kasalanan. Yun ang benefit ng matuto tayong magmahalan sa kapatiran. Pero ano ba ang bunga kung isinasagawa na natin yung pag-ibig na yon? Anong bunga nun? Ano ang ibig sabihin nun kung nakikita tayong nag-iibigan? Ano ibig sabihin nun? Sa 13:34 ni Juan. Pakinggan nyo. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Sabi ng Panginoong Jesus, a new commandment I give you. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Anong utos yon?
na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito, Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. pagka yung palang pag-ibig ay nakikita, nagaganap, yung pala ang tatak ng pagiging alagad. Sa ganito'y makikilala ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung mayroong kayong pag-ibig sa isa't isa. People will know that you are my disciples when you love one another. Kaniti abalura ren tawi kayo alagad na kayo, nung ating kong lugod king metong at metong. Yung pala naman ang tatak ng pagiging alagad eh. Ang dai-dai dyan, Kristiyano raw sila eh. I have a Christian spirit down in my heart. Hey. Down in my heart. Down in my heart. I have a Christian spirit down in my heart. Down in my heart to stay. Kinakanta ng born again. Pero sila rin, nagpababag. Nagdidimandahan din. Nagkakalunyaan din eh. Yung pastor nga, sinalisihan yung asawa ng miyembro niya eh. Tapos kakanta, I have a Christian spirit down in Sampalimpakitag. Kristiyano ka ba niyan? Hindi ka Kristiyano. Ang Kristiyano, may pag-ibig na nananatili. At kung may pag-ibig ka, hindi mo papakialaman yung asawa ng miyembro mo. Paglapastangan na sa Diyos, paglapastangan mo pa sa karapatan ng kapwa mo lalaki at nung babae. Pero mo, 5 buwan buntis yung babae, si Amanda, pinakialaman ng pastor. Oh, kilala Amanda na yon. 5 buwan buntis. Di sobra yung pastor mo, ganid sa laman, pati buntis, binubuntis pa. Tanyo? 5 buwan. Alam niyo, 5 buwan, pagka ang babae, 5 buwan, matindi ng, parang nakakain na ng isang pakuwang medyo halagang mga 100 piso yun eh. Pagka, 5 buwan buntis. Pinakialaman, yun ba ang pag-ibig na natutunan nyo sa inyong samahan? Na yung diakono at diakonisa, yung kapitbahay namin doon sa San Marcos, nandun sa isang truck ng saging, nandun yung diakonisa, puting-puti. Ha? Nakahiga sa saging, nakapatong naman yung diakono, dun, sa loob ng truck. Kasi matanda na yung asawa ng diakonisa. Ayun, nagpapaasawa sa iba, pero sila raw ay maliligtas. Maliligtas. Pagmamahal ba sa kapwa yung tinuturotot mo yung asawa mo? No. Kaya sasabi ko sa inyo, kapatid ang pinakamahalagang batas ng Diyos, wala sa maraming relihiyon Pangunahin na sa Katoliko. Pag-ibig ba yung pabayaan mo yung kapwa mo Katolikong walang malamon? Inuulanan doon. Yung pare sa simbahan ng Quiapo, maganda yung lugar niya sa taas. Naka-aircon siya. Pero yung kanyang mga disipulo na Katolikong nandut nagpapalimo sa simbahan, nakasara yung pinto ng simbahan, nandun, namamaluktot, walang kumot, walang unan, umaambon. O ano yun? Pag-ibig ba yan? Ba't hindi mo buksan yung simbahan? Ang totoo naman, hindi naman ikaw ang nagpatayo niyan. Ang nagpatayo niya, ang mamamayan. Tumulong sa pagpapatayo ng ating simbahan. Nung pinapatayo, ating simbahan. Nung nakatayo na, akin yan. Hindi ka pwedeng pumasok pag ayaw kung pumasok ka. Di ba ganyan? Totoo, hindi. Totoo yan. O kasi, totoo naman kasi sinasabi ko Kung hindi totoo, ba't naman kayo magdaramdam? Hindi naman ako papansinin kung hindi totoo. Kaya pinapansin nyo, totoo sinasabi ko Patunayan nyo munang may pag-ibig na namamalagi sa inyo. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, sa ganito, makikilala ng mga tao na alagad na kayo kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa.
Dito makikita ng mga taong kayo'y aking mga alagad kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Yan. Yan ang tatak ng tunay na samahan o brotherhood, yung pag-iibigang magkakapatid ayon sa utos ni Kristo. Ang atin ngayon siyasati ganito. Ano ba yung pag-ibig na utos ni Kristo? Marami kasing pag-ibig eh. Dito nyo lang naman maririnig ito, hindi naman sa pagmamalaki. Di ba totoo? Maraming pag-ibig. Bawal na pag-ibig, laging nakakubli, baliw na pagmamahalan, wala ng pag-asa at karapatan. At ano? Merong pag-ibig, bawal. Utos pala pag-ibig, anong pag-ibig ang gagawin natin? Meron naman pag-ibig. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Sana ay malaman mo. Diba? May pag-ibig, walang dangal eh. Bakit? Asawa na siya, meron na siya asawa, 6 na anak niya eh. Nagkita sila nung dalagay, nagustuhan niya, nagustuhan din siya. Ang kanta naman nung dalaga, bakit ngayon ka lang dumating? Lako, puro ka demonyohan yung natutunan natin. May pag-ibig sa pera. May pag-ibig ng magulang sa anak. May pag-ibig ng anak sa magulang. Sa Griego po, mga kapatid, 3 yung pag-ibig. Ang isang uri ng pag-ibig, yung tinatawag na pag-ibig na eros. Yan. Yun po yung romantic love, pag-ibig ng asawa sa asawa. Ang ikalawang pag-ibig ay yung pag-ibig na philia o pag-ibig sa kamag-anak, sa anak, sa kapatid, sa tiyuhin, sa tiyahin. Ang ikatlong pag-ibig ay yung pag-ibig agape. Ang ibig sabihin, banal na pag-ibig. Hindi po pwede na yung eros gamitin mo sa anak mo. Hindi pwede yung pag-ibig sa asawa, iiukol sa anak. Tarantado yun. Meron akong alam na mga lalaki, pati anak niya ginagahasa eh. Kaya pala pagkahigpit-higpit sa anak, hindi ka ako pumapayag na ang anak ko'y ligawan. Kaya pala ayaw paligawan, tarantado siya pala ang dapat sa'yo, putulan. Walang yaka, pati anak mo ba naman may asawa kay? Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Dito po sa samahang ito, marami na akong dalagang nakausap na umanib. Kinukup-kup ko, naririto ngayon sa compound na ito. Biktima ng pansasamantalan ng kanilang mga ama. Hindi lang sa 10 dalaga ang narito. Biktima ng mismong kanilang mga ama. Masasamang tao yung mga ganyan tao. Hindi kasi naturuan ng pagmamahal na tama eh. Ang eros, ginagamit sa asawa. Yung philia, ginagamit sa anak. Yung agape, ginagamit sa kapatid sa Diyos. Yung banal na pag-ibig. Yan po ang pag-ibig na iniutos ni Kristo sa kapatiran, yung agape. Banal na pag-ibig at pagmamahalan sa isa't isa. Anong klaseng pag-ibig yan? Hindi pwede yung eros eh. Hindi naman pwedeng tayo eh. Sabi ng Biblia, magbatian kayo ng banal na halik. Ay, mahal natin mga kapatid eh. Pagkikita natin, magli-lips to lips tayo. Aba, masama mangyayari niyan, magkakatorotutan dyan. Di ba? Turotutan labas ng marami dyan. Kaya hindi pwedeng gamitin yung eros eh, sa kapatiran. Hindi rin pwedeng gamitin yung philia sa kapatiran. Lalabas, pag hindi mo na kamag-anak, hindi mo na mahal. Sa kapatiran, hindi naman tayo magkakamag-anak, hindi ba? Pero kahit hindi tayo magkakamag-anak, may batas na pag-ibig para sa atin, yung agape. Anong klaseng pag-ibig yon? Pakinggan nyo sa 13:4 hanggang 8 ng unang Korinto. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ayon. Ang pag-ibig
mapagpahinuhod, mapibabata. Pag meron ka ng pag-ibig na banal, agape, mapagpahinuhod ka, natitiis mo yung pagkakamali ng kapwa. Napapatawad mo yung mali ng iyong kapatid. Kasi talaga namang magkakamali tayo eh. Lalo na, galing ka sa Katoliko, di ka naman naturuan ng aral ng Diyos. Siyempre, pagpasok mo sa iglesia, nakakagawa ka ng mali sa kapwa. Minsan, nakakapagmura ka. Minsan, nasisigawan mo. Minsan, nakakapagsinungaling ka dun sa kapatid. Pero pag may pag-ibig, magtitiis yung ginawan mo ng mali. Ang pag-ibig, mapagpahinuod. Inlugod, mapibabata. Tapos, At magandang loob. ayun, may maya papilubluban. Magandang loob ang pag-ibig. Alam niyo ang kahulugan ng magandang loob sa Tagalog, mga kapatid? Parang halimbawa, nagmagandang loob ka sa kapwa, nagluto kang tinola. Yung kapitbahay mo, nagmagandang loob ka, bibigyan mo isang tasang tinola. Hindi naman pwedeng bibigyan mo isang tasang tinola, ang kukunin mo yung ulo ng manok, yung paa, at saka yung pakpak. Kakahiya naman yun ang ibigay mo. Maaari ang ibigay mo siguro yung hita, yung puwad, yung pitso, yung atay o balon-balunan, yun ang ibibigay mo, nagmamagandang loob ka eh. Pero kung bibigay mo yung halimbawa ay yung ulo ng saka yung palong, saka yung paa, lahat ng patapon, hindi magandang loob yun. Ang magandang loob, generous ang ibig sabihin nun sa English. Generous. And generosity knows no boundary. Generosity means giving more than you can give. Ayan. Yan ang kahulugan ng generosity. Pag may pag-ibig ka, magandang loob. Ano pa? Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ing lugod alandirya. Tayo nyo? Meron mga tao nananaghili. Halimbawa, nagwawalis siya. Hoy! Tulungan nyo naman ako. Pinabayaan nyo na ako mag-isa rito. Kayo, nakaupo lang kayo dyan. Ako, pinapabayaan. Pagod na pagod ako. Para bang meron siyang pananaghili. Pag may pag-ibig ka sa kapatid, mahal mo yung kapatid, pagod ka man, mahal ko naman siya, hindi bali. Hindi bali pagod ako, okay lang. At kung mahal ka naman ng kapatid, hindi ka naman papabayaang mag-isang mapagod. Tutulungan ka niya. Yung pag-ibig, walang pananaghili. Alandirya. Nano pa? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ang pag-ibig, hindi nagmamapuri. Hindi kagaya nung iba. Ako, ganito ko. Yan, tarantado yan. Ako, ganito ko. Bida yan palagi. Ipinagmamapuri niya yung kanyang sarili. Yun siya ang pinakamabuti sa lahat. Kaya pag nakakita kayo ng tao na siya ang pinakamabuti, mapuri ng mapuri, nagmamapuri sa kanyang sarili, walang pag-ibig yun sa kapwa. Ang pag-ibig kasi hindi mapagmapuri eh. Silent siya. Meek. Ayan. Tuloy natin. Hindi mapagpalalo. Hindi mayabang. Ang pag-ibig di mayabang. Kaya ako, allergic ako sa mga mayabang eh. Pag nakakita ako mayabang, lumalayo na ako eh. Magiging biktima ka ng kayabangan eh. Maniniwala ka, yabang-yabang. Naku, Brother Eli, kayang-kaya natin yan. Doon ako nasubo ng katakot-takot na subo sa kayang-kaya na yan. Kayang-kaya palang ipatalo yung kaso. Kaya yung kayabangan, walang kwenta yun eh. Yung masyadong palalo. Kung may pag-ibig ka, hindi ka magyayabang. After all, ano naman ang ipagyayabang mo sa harapan ng Diyos? Hindi ka naman pwedeng magmapuri, magmagyabang sa Diyos. Kahit mayaman ka, mas mayaman ng Diyos sa'yo. Marunong ka, mas marunong ang Diyos sa'yo. Makapangyarihan ka, pansamantala lang yan. Ano ipagyayabang mo? 9:23 ng Jeremias. Pakinggan nyo. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Huwag magmapuri ang pantas sa kaniyang karunungan
o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Ba't ka naman magmamapuri kung mayaman ka? Eh, may mas mayaman sa'yo eh, ang Diyos. Kung marunong ka, may mas marunong sa'yo na pagyayabang mo. Ano ipagpapalalo mo? Kung may pag-ibig ka, hindi makikita sa'yo yan. Tuloy natin. Hindi nag-uugaling mahalay. Ang pag-ibig hindi nag-uugaling mahalay. Eh, manugaling alang kasinsinan. Meron mga tao mahalay yung ugali, hindi masinsin. Ha? Magdamit, mahalay. May babae kung magdamit, mahalay. Nilalabas yung kalahati ng dibdib. Pinakikita talaga yung kanyang hita. Ngayon, maglakad ka sa daan. Naku, mga babae nakakamiseta. Kung gaano kalaki yung suso, kitang-kita mo na. Pati uto nga, kikita mo eh. Mahalay. Damit, mahalay. Magsalita, mahalay. Makisama, mahalay. Meron, tatay, sa harap ng anak niyang dalaga, nakabrief. Kaharap yung anak nila, nagro-romansahan yung mag-asawa. Mahalay. Pangit. Kitang-kita mo ngayon, maglakad ka eh. Talagang magkakasala ka eh. Saka titingin mo kung interesado ka. Ay, araw-araw ka nang puro kasalanan ng magagawa mo. Lumabas ka lang, manood ka ng TV. Ay, nako, lalo na yung magandang tanghali ba, nagkagano ng mga babae ron. Gumaganong-ganon pa, oh. Ay, nako. Matindi. Kaya ako, di na ako nanonood eh. Mabuti-buti, tang naiisip ko yung salita ng Diyos, baka kung ano maisip ko pa, pag nakita mong gumigiling yung mga nandun, talagang pinagigiling yung kanilang katawan dun. Kung ano-ano mapapag-isip mo ron pag nanood ka eh. Mahalay na kasi yung mundo ngayon eh. Sa damit, mahalay. Sa kilos, mahalay. Ang may pag-ibig, hindi ka mahalay. Dalaga ka, hindi ka magsusuot ng makakapagtukso ka dun sa mga binata. Kasi ang nangyayari dyan, yung nasa 2 Pedro 2, pakinggan nyo. Na may mga matang puspos ng pangangalunya. Nangyayari sa mga tao tuloy, nagkakaroon ng matang puspos ng pangangalunya. Ibig sabihin yung mata, puro kasalanan ng nagagawa at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala. hindi ka tuloy matitigil sa kasalanan. Hahabulin ng mata mo yung kahalayang nakikita mo eh. Mahalay eh. Damit ng mga babae, mahalay. Mahalay. Talagang nakalabas na ang buong katawan. Tapos nakapantalon. Nako, kitang-kita mo yung hiwa sa harap. Kinain ng hiwa yung pantalon niya. Ay, wala na nakatago. Talaga naman, dinidisplay. Nakataas pa ang ano. Maglakad sa daan, talaga, parang manunuwag yung... para talagang toro, manunuwag. Lalo na pagka medyo malaki. Malaki-laki rin ang kabuhayan. Hapit na hapit. Sabi ko nga sa mga dalaga rito, magdadamit kayo, itago-tago nyo ng konti para yung mga binata, yung mga may asawa, hindi na magkasala doon. Nakakapagkasala yun eh. Pagka halimbawa, hapit na hapit yung puwit mo, nakabakat yung panty mong ganun. Tapos hanggang dito damit mo, micro-mini. Lalo na pag maputi-puti yung hita, nalulunok-lunok yung nakakakita ganun. Hindi nga maintindihan ko ano iisipin eh. Kung may pag-ibig ka sa kapwa, sa lalaki, may pag-ibig ka sa kapatid mo, para wag siyang magkasala, wag kang mag-ugaling mahalay. Ang may pag-ibig, hindi nag-uugaling mahalay. Ano pa? Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ayun, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Ang may pag-ibig, hindi naghahanap ng sarili niya. Meron mga taong hinahanap yung sarili niya eh. Ako hindi ako ganyan. Dapat ganito. Hindi mo pwedeng hanapin yung sarili mo sa iba. Ako matagal nga ako naghahanap, sumurrender na ako eh. Sabi ko, ganito pagluluto. Ito para maalis ang lansa, sangkutsahin mo. Yan, turo ako ng turo. Pag ako'y nakatulog at sila nagluto, malansa. Pareho naman ang sangkap. Nakakilo, tinitimbang naman.
4 na kilong baboy, 4 na kilong hipon, sabi ko. Tapos, 6 na kutsarang asin. Oh. Nakasukat. Pag niluto, iba lasa. Iba yung luto ko. Sabi ko, titingala na lang ko. Sabi ng Diyos huwag mong hahanapin sarili mo kasi kung hahanapin mo, magkakasala ka Hindi makuha Kagaya nung ako namamahala sa pagkain, walang natatapong kanin. Bawa, natira kanin. Palagay mo na may sakit yung nakatira, may TB. Okay lang, tabi mo yung kanin, tabi mo. Lahat ng tira, pag samasamahin mo, isang kawali. Isangag mo. Pag medya ora ng inaapuyan yun, kahit may TB yun, nangisay na yung mikrobyo ng TB ron, makakain ko na yun. Kinakain ko Kaya ako po, pag nasa kusina, walang natatapong kanin. Nako, pagka sa iba mo na ipinagtiwala, kalderong kanin tinatapon. Hindi naman marumi. Natatamad lang magsangag. Sabi ko, kung may pag-ibig ka, hindi mo naman hahanapin yung sarili mo. Pero dapat sana, kung may pag-ibig din naman sila, huwag mo namang itapon, pinaghirapan ko yan Gumagana isip ko araw-araw para kumita ng pera, para makalibre sa pagkain yung mga ampun dito. Makikita mo ngayon, tinatapon ng kanin, nakakasama ng kalooban. Yun lang nung andong kami sa kabilang compound, kumain, mga tao. Ayaw nung taba-taba, inalis. Maraming taba. Dadamputin ko lahat yun. Hihiwain ko maliliit. Pipirito ko yun sa mantika. O pag lumutong yun, kahit may TV pa kumain, hindi na ako mahahawa noon. Sayang Di ba mga kapatid? Sayang, grasya ng Diyos yun. Isipin mo yung isang butil na kanin. Yung isang butil, 3 buwan 3 buwan pinagpagura ng Diyos yun para maging kanin. Tapos tatapon mo.